Alam kong gustong-gusto mo ng manalo sa buhay. Sino ba namang ayaw, 'di ba? Kasi hindi lang naman para sa sarili natin kundi para sa mahal natin sa buhay. Pag si Lord gusto kanyang magtagumpay, hindi niya ibibigay sa iyo ng madali. Bakit? Kasi yung madaling nakuha, madaling mawala. Pero ito yung mga senyales na hinahanda ka na niya. Una, dadanasin mo muna yung hirap. Bago kanya itaas, ibababa ka muna. Bakit? Para malaman mo sino ka pag wala ka. Para malaman mo sino ang tunay pag bagsak ka. Hindi kanya pinapahirapan, pinapatibay kanya. Joseph sa Bible, ibinenta ng kapatid, kinulong kahit walang kasalanan. Pero ginawa siyang governor ng Egypt. Ikaw, yung rejection, yung luha, yung bakit ako pa, mo ngayon, training yan. Pangalawa, ilalayo ka niya sa mga taong mali para sa'yo. Masakit. Akala mo pinaparusahan ka niya kasi nawala sila. Pero ang totoo, iniligtas ka niya kasi hindi ka makakaakyat kung may hihila sa'yo pababa. Yung kaibigan na laging negatibo, yung karelasyon na hindi ka sinusuportahan, yung trabahong unti-unting pumapatay sa pangarap mo, aalisin niya yan kahit umiyak ka pa. Pangatlo, bibigyan ka niya ng imposible na sitwasyon. Ba't daw? Para pag nanalo ka, alam mong siya yun, hindi ikaw lang. Para wala kang ibang masabi kundi, Lord, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito. David versus Goliath, Moses sa Red Sea. Ikaw sa utang mo, sa sakit mo, sa problema mo ngayon. Imposible sa'yo pero basic lang sa kanya. Pang-apat, uutusan kanyang maghintay. Ito pinakamahirap. Gusto mo na ngayon pero not yet, si Lord. Bakit? Kasi yung timing niya perfect. Yung timing mo minamadali. Pag binigay niya agad, baka hindi mo pa kaya hawakan. Baka masira lang. Habang naghihintay ka, hinuhubog ka niya. Parang ginto na sinusunog para kuminang. Panglima, paulit-ulitin niya yung lesson hanggang matutunan mo. Paulit-ulit ka bang bumabagsak sa same na problema? Hindi kanya pinagtitripan, tinuturuan ka niya kasi ayaw niyang umakyat ka tapos mahulog ulit kasi hindi mo natutunan yung dapat matutunan sa baba. Kaya pag gusto kanyang magtagumpay, ganito gagawin niya. Una, babasagin ka muna para buuin ka niya ng mas matibay. Pangalawa, tatahimik siya minsan para marinig mo sa sarili mo at manampalataya ka kahit walang senyales. Pangatlo, bibigyan ka ng maliit na panalo para hindi ka sumukos sa malaking laban. Pang-apat, padadalhan ka ng tamang tao, mentor, kaibigan, partner na hihila sa iyo pataas. Tandaan mo ito, kung binigay ni Lord yung pangarap sa puso mo, kaya niya ibigay yung paraan. Hindi ka niya bibigyan ng vision para pagtawanan ka lang. Binigay niya yun kasi alam niyang kaya mo, kasama siya. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, magtiwala. Kahit hindi mo makitang buong hagdan, humakbang ka. Pangalawa, gumawa. Faith without action is dead. Hindi bababa ang blessing kung nakahiga ka lang. Pangatlo, magpasalamat. Kahit sa hirap, kasi may purpose yan. Pang-apat, huwag kang mainggit. Iba yung timeline mo, iba yung laban mo. Iba yung blessings na nakalaan sa'yo. Huling sabi ni Lord sa'yo ngayon, anak, hindi pa tapos ang kwento mo. Yung chapter na ito, masakit. Pero yung next chapter, tagumpay. Kumapit ka lang, kasama mo ako. Jeremiah chapter 29 verse 11. Kaya tanong ko sa'yo, susuko ka ba ngayon o lalaban ka pa? Kasama siya. Laban lang, nakita na ni Lord yung dulo, panalo ka na. Thank you Lord palagi.